초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Chapter 8. Gulong-gulo na ang isip ni Tyron kung ano ang dapat niyang gawin. His mind was telling him to choose Karen. Matagalan niya itong kasintahan. Dapat ito ang piliin niya dahil aalis din naman si Ryan pabalik sa Canada at siguro dadong lilipas din ang tampo sa kanya ni Karen at makikipagbalikan ito sa kanya. But the part of his anatomy, like the one inside his ribcage, iba ang binubulong niya sa kanya. So confusing. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Ryan, umalis siya sa silid at iniwan doon ang dalaga. He found himself in the minibar, drinking scotch and getting more confused. Hindi niya alam ang gagawin niya. Ayaw niyang saktan si Karen. At the same time, ayaw niyang mawala sa tabi si Ryan. But he couldn't have both women in his life. He couldn't keep them both. Sa impyerno talaga ako mapunta nito. Ininom niya ang alak na sinalin niya sa shot glass sa kamumboga ng marahas na hangin. Mababaliw na siya. Wala siyang aasahan sa mga kaibigan niya dahil lahat naman ng mga ito ay single at mga babaero. Hey, T! Boses iyon ni Imor. Binalingan niya ang kaibigan na umupo sa stalls, nakatabi niya. Hey! Kausap niya ni Lander at Calix si Ryan. Anito na nanonori nakatingin sa kanya. She seems nice. Kaagad na ginain ng selos ang buong pagkatao niya. Sa isipin nakikipag-usap sa iba si Ryan. Pinili ni Tyron na umaktong walang pakialam kahit sa loob niya ay gusto niya pilipitin ang liig ni Lander at Calix. Yeah, she's nice. Tumango-tanong si Imar. So, may nangyayari sa inyo? Umiling siya. He needed to lie. Hindi alam ng mga ito nang may nangyari sa kanila ni Ray. His room was soundproof. Wala. Good. Tinapik-tapik ni Imar ang balikat niya. Alam namin ayaw mong manakit ang babae, kaya huwag mong umpisahan ngayon. Ryan seems a good girl. Huwag mo siyang saktan. Kung may balak kang seryosohin si Ryan, magkipagkalas ka ng maayos kay Karen. Wala naman kami ni Karen, pero alam kong makikipagbalikan din siya at masasaktan ko siya kapag nalaman niya ang tungkol kay Ryan. Napailing-iling si Imar. T, hindi ako bobo para hindi mapansin ang kakaiba mong pagtingin kay Ryan. Noong ipakilala mo siya sa amin ni Johens, hinilamos niya ang dalawang palad sa mukha niya. Naguguluhan ako. Tinapik-tapik ni Imar ang balikat niya. Pag-isipan mong mabuti. Iniwan siya ni Imar at siya naman ay hinanap si Ryan. Natagpuan niya ang dalaga sa sala at nakipag-usap kay Calix at Lander. Karen never liked his friends dahil mayayabang ang mga ito. But Ryan, kung makaipag-usap ito sa mga kaibigan niya ay parang matagal na itong magkaibigan ang mga ito. He couldn't help but to listen their conversation. Where did you live in Canada? Tanong ni Lander na mayroon nung chismoso. My mom lives in Canada. I do too. Well, sort of. Sagot ni Ryan. Palagi akong nasa ibang bansa dahil sa trabaho ko bilang isang journalist. For instance, I have to write an article about fine restaurant for dates and all the romantic stuffs. I'll choose any country with restaurants that has stunning romantic ambience and the company will pay the expenses of my travel. Wow! Calix replied in amazement. What a great job you have. Yeah. Sang-ayon ni Lander. Every week ba ang pagsusulat mo ng article? Oo, pero may mga sinusulat naman akong article na hindi na kailangan pa pumunta ng ibang bansa.
Nakangiting wika ni Ryan. Masyado lang demanding ang boss ko kaya pinadala niya ako sa ibang bansa para may laman daw ang bawat article na sinusulat ko. Lander frowned when she mentioned her boss. Ikaw lang ba ang pinadala ng boss mo sa ibang bansa sa lahat ng journalist sa company nyo? Ako lang, ani ni Ryan. Ako kasi ang nagsusulat para sa special page ng magazine namin kaya kailangan talagang may laman ang mga sinusulat ko. Kalex was about to open his mouth to talk when their eyes met. Amazement danced on his eyes as he smiled cunningly at him. May gusto ba sa'yo ang boss mo? Kalex asked Ryan straight to his face. Napaubo ang dalaga sa tanong ni Kalex. He wanted to struggle Kalex with his bare hands for asking that question. Kailangan ba talaga itanong yun? Kailangan ba itong ipamuka sa kanya na hindi lang siya attracted sa dalaga, na wala siyang pag-asa rito? Okay, I'm overthinking of this. He waited patiently for Ryan's answer. Nakakuyom ang kamao niya habang hinihintay ang sagot nito. Whoever that was of her, he would not let him have her. She already had given himself to him. She's mine. Damn it. No, she's not. Yeah, she's not. Tyrone sighed in irritation. And then the woman who made him irrational these past few days answered. My boss? He gave me flowers and hinted as much, but I don't want to assume. He's a good guy. Mabait naman siya sa akin at kahit kailan hindi naman niya ako binabastos tulad ng ibang boss. Kalex smirked at his direction. Talaga? Nagbibigay siya sa'yo ng flowers, ang boss mo? Bakit may gusto talaga yun sa'yo? His mood darked even more. Gusto niyang pilipitin ang leeg ni Kalex sa mga oras na yun, pero pinigilan niyang sarili. He was listening for crying out loud. Umiling-iling ang dalaga. Wala yun. He's just my boss and I'm just his employee. Sa sinabing iyon ng dalaga, parang idinuduyan siya sa langit. His mood lightened. That was better. You have already given yourself to me, kaya akin ka lang, Ryan. Akin ka lang. He declared. Napailing-iling na lang si Tyrone sa tumatakbo sa isip niya. Hindi niya dapat iniisip yun. What he felt for Ryan was just lust. Just lust. Babalik na sana si Tyrone sa minibar na makita niyang may inaabot na isang basong tubig si Train kay Ryan. What the hell? Jealousy ate him. At bago pa siya makapag-isip ng mayos, inagaw na niya ang baso kay Train. Ryan's day was not fun. Iniwan siya ni Tyrone sa silid pagkatapos ng nangyari sa kanila. She waited for Tyrone to came back to their room but he did not. Ni aninon nga nito ay hindi niya makita. Hindi na maiwasang isipin na baka katulad din ito ng ibang lalaki, sex lang ang habol. Well, he has a girlfriend. What does she expect? Lumabas siya ng silid para kumuha ng maiinom sa kusina na magkasalubong niya si Train. Hey, Madam Ryan, anito nang umiti. Sa kusina bang punta mo? Tumango siya. Kukuha lang sana ako ng tubig na maiinom. I'll get it for you. Hintayin mo na lang ako sa sala. Wika nito. No, ako na. Ako na lang. He smiled at her dazingly when he went to the kitchen to get her some water. Without a choice, tinungo niya ang sala at umupo sa pang-isahang sofa. After a few minutes, Tyrone's two friends showed up in a living room, startling her.
Tatlo pa lang sa kaibigan ni Tyron ang formal niya nga nakilala. Si Euhens, Amar, at Train. Hey, the man eyes that could be compared to the clear blue sky smiled at her. His stony hair was unkempt, maybe because the man kept on brushing his hair using his fingers as a comb. He was handsome in a rugged way, with his dark jeans, white shirt, and leather jacket. He looked like a freaking handsome biker from hell. I'm Landerstorm. Nice to meet you. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Ryan Dizon, pagpakilala niya. Nice to meet you too. Nang pakawala nito ang kamay niya, ang kasama naman itong lalaki ang nakipagkamay sa kanya at hinalikan ang likod ng kamay niya. I am called Calix Vargas. Nice to meet you, Ryan Dizon. Calix Vargas had a coffee-colored hair. His eyes were pitch black. It glistened. He had a friendly smile on his face. He dressed formally, unlike Lander. He has drawn right gorgeous with his set of dimples on his sweet smile. Nice to meet you too. Anya nakangiti at binawi ang kamay. Umupo ang dalawang lalaki sa mahabang sofa at inumpisahan siyang i-interrogate. Para siyang naka-hot seat sa mga tanong ng ibinabato nito sa kanya, lalo na si Lander. Mike, gusto ka ba kay Tyron? Alam mo bang may kasintahan na siya? Ano bang nararamdaman mo para sa kaibigan namin? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Lander. Kinagat niya ang pang-ibabang labi bago sumagot. Una, may gusto ba ako kay Tyron? Oo ang sagot ko. I'm attracted to him. Pangalawa, oo, alam kong may girlfriend siya. Umiiwas naman ako pero yun nga, hindi ko pa rin mapigilan ng sarili ko. Pangatlo, trust me, hindi ko rin naman alam kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Lander studied her said. They said that when a guy cheated on his girlfriend, he does not care about his relationship with her. But in Tyron's case, that's not true. He cared for Karen until he met you. Ano bang meron ka na wala kay Karen? Nagkibit balikat siya. I don't know. If you want to know the difference between me and Karen, then ask Tyron. I'm pretty sure he can give you a 10-page explanation on that one. Lander smirked meaningfully. Yeah, you think so? Para demonyong sumilip sa mga mata nitong habang matiim na nakatitig sa kanya. I agreed with you. Tyron can write millions of words to differentiate you from Karen. That was not an insult. I hope not. But she still felt insulted. Irrational flickered in his eyes as she narrowed her eyes on the blue-eyed gorgeous devil who happened to be Tyron's friend. It was not an insult. Ani ni Lander na mukhang nabasa niyang expression sa mukha niya. Tumikhim si Calix saka nagtanong sa kanya, "What do you do for a living?" Pag-iiba nito. Nang ibaling niya ang atensyon kay Calix, may ngiti sa mga labi niya. I'm a journalist. Sabi ni Tyron, taga-Canada ka raw. Saan ka sa Canada? Tanong ni Lander. My mom lives in Canada. I do too. Well, sort of. Napagdesisyonan na niyang sagutin ito. Kahit pa nga nairita siya rito. Palagi akong nasa ibang bansa dahil sa trabaho ko bilang isang journalist. Example, I have to write an article about fine restaurant for a date and all the romantic stuff. I'll choose any country with restaurants that has stunning romantic ambience and the company will pay the expenses of my travel. Wow!
Calix breathed out amazement on his voice. What a great job you have. Yeah, sang-ayon ni Lander. Every week ba ang pagsusulat mo ng article? Oo, pero may mga sinusulat naman akong article na hindi na kailangan pang pumunta ng ibang bansa. She smiled timidly. Masyado lang demanding ang boss ko kaya pinapadala niya ako sa ibang bansa para may laman daw ang bawat article na sinusulat ko. Lander frowned and his eyes glanced to curiosity when she mentioned her boss. Ikaw lang ba ang pinadala ng boss mo sa ibang bansa o lahat ng journalists sa company nyo? Ako lang. Aniya na parang alam na niya ang patutunguhan sa tanong to. Ako kasi ang nagsusulat para sa special page ng magazine namin, kaya kailangan talagang may laman ang mga isinusulat ko. May gusto ka ba sa boss mo? Calix asked. Boom, I knew it. But she was still stunned at the question. Napaubo pa nga siya sa pagkabigla sa tanong nito. My boss? Huminga siya ng malalim. He gave me flowers and hinted as much, but I don't want to assume. He's a good guy. Mabait naman siya sa akin. At kahit kailan, hindi naman niya ako binabastos tulad ng ibang boss. Dark Montero. That was the name of her boss. He was a nice guy. Ang hindi niya lang gusto rito ay napakababaera nito. Kung magpalit ito ng girlfriend, mas mabilis pa yata sa pagpalit ng necktie na suot ito araw-araw. Calix smirked. Talaga? Nagbibigay sa'yo ng flowers ang boss mo? Baka may gusto nga sa'yo talaga yun. Umiling-iling siya. Wala yun. He just my boss and I'm just his employee. Wala siyang gusto kay Sir Dark. Oo nga, at katulad niya ay isa rin itong half Filipino. Pero maliban na sa nagakupuhan siya rito, wala na. Wala na siyang nararamdamang maghigit pa sa paghanga sa kagwapuhan nito na palagi nitong pinagmamalaki. Dumating si Train na may dalang isang basong tubig at ibinigay iyon sa kanya. At akmang tatanggapin na niya ang baso ng may nauna na sa kanya. It was Tyrone. He took the glass of water from Train's hand and drank it to the last drop. Inilapag nito ang baso na walang laman sa ibabaw ng round table at hinawakan siya sa kamay at hinila na naman siya patungo sa silid nito. He had enough of him pulling her anywhere he wanted to go. With all the strength she posed, tumigil siya at iwinaksi ang kamay nito. You can treat me like this, Tyrone. Wika niya nang humarap ito sa kanya at nagtatanong ang mga mata nito. I'm talking to someone, for God's sake. That was rude for you. Hindi ako basta-basta nagpapahila sa iyo. His eyes darted in defense. Yeah, so anong gusto mo? Ipakita ko sa kanila kung anong gagawin ko sa iyo sa loob ng silid ko? Would you prefer that, Ryan? He started to advance toward her. Ryan backed away from him. She felt the eyes of his friend on them. Nang tumama ang likod niya sa dingding, mahina siyang napamura. And when Tyrone's face was only a breath away, she gulped in nervousness. Don't you dare, Tyrone. Abot ang kaba na ani niya sa binata na may malademonyong ngisi sa mukha. Give me one reason why I wouldn't dare that, Ryan. His voice was dangerously low. Give me one fucking reason why I shouldn't kiss you in front of my friends. Because you have girlfriend. She answered, but Tyrone just smirked and accidentally at her. Not good enough. With that, he crushed her lips on hers. Nanlaban siya sa halik nito. Sinubukan niyang itulak ito pero hindi naman ito natinag. The devil did not even budge.
When Tyrone broke the kiss, he looked at his friends. Lander had a smile on his lips that said, I win. Calix was smiling at both of them, and Train was shaking his head in amazement. This girl is mine, Rhinelane Dizon is mine, and no one should give her a glass of water but me. Pinukol nito ng masamang tingin si Train. Okay? Noted Zapanta. Train answered, smiling in amusement. Good. Ani ni Tyrone sa kahinila siya patungo sa silid nito. Na makapasok sila sa silid nito, madilim ang mukha nito na parang hindi ito mananakit ng tao sa ekspresyon ng mukha nito. Ano bang problema mo? Nagtatakang tanong niya sa binata. What you did was rude, you know? Wala namang ginagawa yung tao maliban sa pagbigay ng isang basong tubig. His butterscotch eyes shot daggers at her. Rude? Rhine, you are mine. She gaped on him. Ano namang connection nun sa ginawa mong paghalik sa akin? She glared back. And when did I become yours? Newsflash, Tyrone, I am not. The fine man with butterscotch eyes and sardonic smile stared toward her. Tumigil ito sa paglapit sa kanya nang halos magkadikit na ang katawan nila. Inilagay nito ang daliri sa baba niya sa kapilit siyang pinatingin dito. When did you become mine? That moment I broke your hymen and penetrate your heart of your femininity. I branded you as mine, Rhine. I'm not yours, Tyrone. Sigaw niya sa sobrang galit na nararamdaman. Gago ka pala eh. Nakakalimutan mo na ba na may girlfriend ka? Leche, huwag ako paglaruan mo. Pagkatapos na mangyari sa atin, anong ginagawa mo? Hindi ba umalis ka at iniwan mo ko? Wala kang karapatang angkinin ako, Tyrone. Nalilisik ang mga mata sa galit na sinalubong niya ang tingin nito. Hindi porket nakuha mo ang pagkababae ko ay sayo na ako. Do I have to remind you that I live in Canada where virgin woman is a myth? Walang pakialam ang mga kalalakihan doon kung virgin ka man o hindi. As long as mapapaligaya mo sila, okay lang. Kaya huwag mong gamitin ay yung virginity na yan. Tyrone roughly pinned her on the nearest wall and crushed his lips against her. The kiss was rough and dispassionate, but she couldn't help herself but to succumb to his sinful kiss. I'm not yours. Bulong niya nang pakawalan na ng binata ang labi niya. Hindi ako sa'yo, Tyrone. Akin ka, Rhine. Ipinilig niya ang ulo at naguguluhang tumingin dito. Ano bang problema mo? Pagkatapos ng nangyari sa atin, iniwan mo ako. Do you know that I feel like a cheap woman because of what you did? Please, just leave me alone. No. Humugot ito ng isang malalim na hininga, saka masuyong hinaplos ang pisngi nito. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito sa isang babae, Rhine. This is the first time that I want to own someone. So dump me to the depth of hell. Stab me with the devil's fork and fry me in inferno. You can do those things to me, but you can't stop me from claiming and branding you as mine. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa mga mata ng binata. Tyrone. Umiling-iling siya. Nagkakakilala lang tayo 4 days ago. You don't even know me. You can't possibly feel. Fuck those days. The fact that time. It does not matter to me. It does to me. Walang buhay siyang napatawa. Nababaliw ka na. Alam mo ba yun? Oo.
nababaliw na ako. Anito at hinalikan siya sa mga labi. Nababaliw na ako sa'yo.